Chapter 3, verse 1, verse 8. Okay. Sayin natin na sabay-sabay. Ready? Begin. Finally, being all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Tayo po yung manalangin. Magpalang Diyos ang banal na sa langit. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Kami po ay dadako sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Unahin niyo po ang inyong lingkod. Diyos Banal na Espiritu, ikaw ang siyang aming tagapagturo at ikaw ang aming comforter, Panginoon, nag-aaliw. At patuloy niyo po kaming turuan, aliwin ang inyong mga salita. Salamat po Panginoon sa inyong guidance sa bawat isa po sa amin. Lord, please guide us and bigyan po kami ng mga matututunan po namin sa hapong ito para kami po ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Lord, we thank you. Salamat po sa tanging Panginoon Jesus. Amen and amen. Take your seat mga kapatid. Ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay pinamagatan kong being one of mind with other Christian. Being one of mind with other Christian. No? So, pag sinabing being of one mind with other Christian, no? Isa lang yung isip, yung encouraging the church to stand together, be of the same mind, with one mind, joined together in the same mind, with one mind, striving together for the faith of the gospel, being of one accord of Christ. So, ang meaning mga kapatid, isang pag-iisip lang po na kasama ang Panginoon. Kailangan po natin, no? Dito sa gawain ng Panginoon, kailangan isa lang po ang ating kaisipan. One mind, being of one mind with other Christian. Kasi kung iba-iba ang ating nga pong kaisipan, pagdating po sa gawain ng Panginoon, magkakaroon ng division. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo. Nagkakaroon ng watak-watak pag wala pong one mind, no? With other Christian. Yung gusto ng ibang Kristiyano ganito, ito naman ang ibang gusto ng ibang Kristiyano. So nagkakaroon ng hati. Division yun. Tawag doon yung hati. No? Meron dito sa turo dito, meron dito naman sa turo nito. Ay, magkakaroon talaga ng watak-watak yan. So kailangan po magkaroon ng one mind with other Christian. Kaya pinamagatan po natin being of one mind, no? With other Christian, no? So, pasilin po natin sa Romans 15 verse 5. Usapan po natin sa Romans chapter 15 verse 5. Sabi po ng Bible sa Romans 15 verse number 5, now the God of patience and consolation, no? Meron po tayong Diyos ng punong-puno ng patience at consolation. Grant you to be like-minded one toward another. Kasi ninyo po yung like-minded to one toward another. No? Ibig sabihin, isa lang po yung kanilang pag-iisip. Sabi diyan, like-minded one toward another. No? Yung isipan ng bawat magkakapatid sa isang iglesia, like-minded one toward another. No? May pagkakaisa, may pagkakaunawaan, may pagkakasundo. Hindi nagkakaroon ng sarili-sarili. Iisa lamang po. Katulad dito, araw ng linggo. So, like-minded one, sabi niya, like-minded one toward another, ang isip ng bawat isa sa atin, sumamba sa araw ng linggo. So, yun po yung like-minded one toward another. Pumunta sa church para maglingkod, magpagamit, mag-aral ng salita ng Diyos, makinig, no? Yung ating like-minded one toward another. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, yung word na like-minded one toward another.
Sabi diyan, according to Christ Jesus. Kanino raw? Dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ginagawa natin yung isip natin na, ay, araw na linggo, kailangan na sa church ako. Araw ng Huwebes na kailangan na sa church ako prayer meeting. Araw ng don't prayer meeting, kailangan na sa church ako. Like-minded, one toward another. Hello? Yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Iisa lang yung ating isip pagdating po sa Panginoon. Kaya sinabi diyan, mga kapatid, according to Christ Jesus. Sa kanyang pangalan, kaya natin ginagawa, like-minded one toward another. Pagka tayo po ay magpapagamit, isipin natin, ganito ang gagawin ko. Isipin ko, ganito ang aking gagawin sa Panginoon. So, palagi nasa Panginoon yung isip natin. Yung credit nasa Kanya, yung ating nga pong mga ginagawa, nakapokus para sa Kanya lamang. Wala nang iba. No? Yun ang nais ng Panginoon. Be like-minded one toward another. Okay? So, makita po natin yan. Dito tayo, talon tayo sa, ito yung maganda na yung inano po natin kanina, no? So, point number 1, dito tayo sa Romans chapter 12, verse number 16. Talon tayo sa Romans 12, verse 16. Ano po ang sabi ng Bible? So, point number 1, there should be no class distinction in the church. Kung nyo mapapansin, ito po yung pinost ko sa Facebook. No? Ito yung naging message, naging blessing po sa akin. At gusto kong maging blessing din po sa inyo. Kaya sinishare ko. We should treat the little shot the same way we treat the big shot. Meaning, mga kapatid, kung sa isang church, kung ano yung trato natin, no, sa mga big timer, dito naman sa church, no? Halos pantay-pantay tayo dito eh. No? Siguro big timer na lang natin kung sakali ay ang Alfonso family. No? Pero ibig sabihin, big time, mga kapatid, may big time, mayroong little big, mayroong big shot, mayroong little shot. Ibig sabihin, mayroong mga malalaki. Sa isang church, mayroong mayayaman, mayroong mga may hirap. Yung tama lang, no? Merong tinatawag na white collar job, blue collar job, yung pinag-aralan. So, ang trato dapat natin sa kanila, pantay-pantay. Yung distinction, yung trato, ay hindi dapat, ay dito ako sa big shot. Sa mga mayayaman, white collar job. No? Unahin ko sila. Hindi dapat ganon. No? Kaya ang kailangan ang isip natin, mga kapatid, pantay-pantay. Kahit na tayo po, kahit na siya ay little shot o siya po ay hindi big time, no? Simple lang siya, magkaroon tayo ng kaisipan na kailangan niya, no? Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng katulad mo na kailangan matuto. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, one mind ang church. Kaya kailangan may pagtutulungan. Isa sa malalaki po, katulad ng mega churches, pagka umatin ng sino nakapunta na sa malaking church dito? No? Kasi ninyo po, minsan may mga talagang mga VIP, no? Talagang very important person pag sinabing VIP. Dito yung mga professional, no? Mga white collar job, talagang sila yung mga kilalang mga politician, mga abogado, mga kilalang tao. So, nagiging sa ibang pong mga church, yun ang nagiging center of attraction. No? COA, Center of Attraction. Lalo na pag mga may artista, Center of Attraction. So makikita natin, sinabi sa verse number, Romans 12 verse 16. Sahin po natin, Romans 12 verse 16. So,
Point number 1, there should be no class distinction in the church. We should treat the little shot the same way we treat the big shot. Now, ano po ang sabi dito sa verse number 16 ng Romans chapter 12? No? Basahin po natin, Romans chapter 12, verse 16. No? Be of the same mind. Take note yung word, the same mind. No? Parehas ng pag-iisip, one toward another. Mind, not high things. Take note, hindi dapat tumataas yung mind. No? But condescend to men of low state. No? Be not wise in your own conceit. Take note mga kapatid. Minsan ganito po ang ibang tao. Kahit yung merong pastor na wise. No? Pero sabi ng Bible, be not wise in your own conceit. No? Huwag magmarunong magmalaki. Be not wise sa sarili mong karunungan. Sapagkat ibabagsak ng Panginoon, God will destroy the wise. Di ba, napag-aralan natin po kung kayo ma-attend nandun prayer meeting, pinag-aralan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1. No? Basahin po natin 1 Corinthians chapter 1 para meron kayong idea. Pinag-aralan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1. Yung mga games po dyan, pasuhin na parang narinig ko yung ingay. No? Ano po sabi dito mga kapatid? Mga kapatid. Verse 19. 1 Corinthians 1:19. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Take note. Mga kapatid. Di-destroy ng Panginoong Diyos ang wisdom of the wise. And will bring to nothing. Hello? Amen. Walang magiging saysay ito. Yung wisdom ng wise. Yung mga nagdudunong-dunungan na mas marunong pa sa Bible. That's right, preach on. Isa po may mga nagdudunong-dunungan, mas marunong pa sa Bible, kahit na wala raw silang Bible, kaya na nila magturo. Preach on. Come on. No? Nakakalungkot po yun. Nakakatakot. Yung magsalita ng ganon, na mas marunong ka pa sa Bible at mas marunong ka pa sa Diyos. Di mo pwedeng, no? Di mo pwedeng mong gawin yun sa Diyos at sa salita niya. Ibabaksa ka ng Panginoon. Kaya sinabi dito, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. No? Kaya mga kapatid, napakahalaga na huwag tayong maging kagaya ng mga ganito. Isaiah 29 verse 14, basahin po natin. Isaiah 29. Ano po sabi ng Isaiah? Isaiah 29 verse 14. Kaya yung marami pong alam, nakala mo siya na ay magaling at napiplis na siya, hindi na ang Diyos, hindi na ang salita ng Diyos. Yan i-destroy ng Panginoon. No? Ibabaksak ng Panginoon yan. Verse 19. Isaiah 14 verse 29, Isaiah 29 verse 14. Ano po ang sabi dito sa verse 14? Therefore, behold, I will proceed to do marvelous work among these people, even a marvelous work and a wonder, for the wisdom of their wise men shall perish. Take note. The wisdom of the wise shall perish. Papapahamak. And the understanding of their prudent men shall be healed. No? Tanda po nyo, meron ka pang mababasa sa Psalm eh. Nakalimutan ko yung verse doon. Ganda po sa Psalm. Yung tinatawag na low degree, yung high degree, saka yung low degree na sinasabi po ng Bible na sila po ay lie. Mga sinungaling. Nakapagtapos ka ng mataas na pinag-aralan pero sinungaling ka. Pag wala ang salita ng Diyos sa iyo. Right. Come on. No?
yung high degree, saka yung low degree. I-ano nyo lang yung high degree. Anong verse? I think, Psalms, ang ganda po ng talatang yun eh. Yung high degree. No? Meron po ba nakala ng high degree? So sabi po ng Bible yan, na pag yung mga high degree, no? At saka yung low degree, mataas yung pinag-aralan mo, high degree, pero wala sa yung Bible, hindi mo nagiging sentro ng buhay mo ang Bible, sinungaling ka. Kahit mataas pa yung pinag-aralan mo, kahit PDH ka pa, no? Doctorate ka pa, o yung mga DH, o ano pang ano yan, DH, no? Kahit ano pang degree o doctorate ka pa, kung wala ang salita ng Panginoon, sinungaling ka. Amen. Wala ito. Ito dapat na yung maging foundation ng tao. Gaano man po kadunong ang tao, pag wala ito, mangmang ang tao sa harapan ng Diyos. Mangmang tayo pag wala ito sa harapan natin, sa harapan na mangmang tayo pag wala ito sa buhay natin. That's right. Babaksak tayo ng Panginoon kasi sarili natin ang piniplis natin, hindi ang Diyos. Psalm 62:9. Sahin po natin. Psalm 62:9. No? Tingnan po natin. Tama ito. Surely men of low degree are vanity. Tingnan niyo po and men of high degree are a lie. Take note, no? Sinungaling, high degree, no? So makita po niyan sa verse number 9, high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Walang kabuluhan niya sa harapan ng Panginoon. Di-destroy ng Panginoon yan. Yan ay walang kabuluhan kasi sinungaling siya. Okay? So makita po natin sa Romans chapter 12. Balik tayo sa Romans 12 verse 16. Be of the same mind. Yan po ang nais ng Panginoon. Be of the same mind. Dapat po ang kaisipan ng bawat isa sa atin ay the same mind. One toward another. Kaya hindi pa pwede yung isip mo iba sa isip ng iba. Dahil pagka nagkaroon ng pagkakaiba, ang isip mo at ang isip ng iba, magkakaroon ng kaguluhan. No? Yung isa na salita, yung high degree, ito ang ano, isip ko ito eh. Ito yung sinabi ng Bible, no? Ang King James, halimbawa, ang King James version is nearest to the original. Mga nagsasalitang ganon. No? Nearest daw. So hindi pala salita ng Panginoon ng King James. Eh bakit ka gumagamit ng King James? Hawak-hawak mo King James. Eh huwag ka na lang umawak ng King James kung yun pala yung nearest lang para sa iyo. Hindi pala word of God to para sa iyo. Nakakatakot po yun. Ha? Kaya nakakalungkot po sa mga nagsasalita ng yun. May narinig ako niyan. Ha? May narinig po ako niyan. Isang grupo sila. Pero hindi ko na lang po sasabihin. Narinig po. Magkasama pa kami ni inaanak ng Pastor Mike. Nagkatinginan pa kami ni Pastor Mike saka nagkaanuan. Ayan, pinakamalapit. No? So, alam na namin ni Pastor Mike yun eh. So, thank God na naturuan po tayo. Sapagkat sabi diyan, be of the same mind. Sabi sa verse number 16. One toward another. Okay? So, number 1, there should be no class distinction in the church. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ibig sabihin, pastor ako ay mataas na ang antas ko sa inyo. No! Sa bawat isa sa atin, pantay-pantay. May kanya-kanya nga lang tayong mga responsibility bilang pastor ako, ibang
trabaho ko sa trabaho nyo. Pero may mga bagay na pare-pares tayo. Yeah. No? Pero may trabaho din kayo sa Panginoon. May trabaho din ako sa Panginoon. Okay. May kanya-kanya tayo mga task o tungkulin na ginagampanan bilang mga anak ng Diyos. So, there should be no class distinction in the church. Ay, ano lang po ito. Dapat preach, ito lang, siya lang dapat. No? Napiplis na yung tao pag siya palagi ang itinataas o inaangat. Palaging nababanggit yung kanyang pangalan, mahirap din yun. So, palagi nababanggit ang pangalan mo. Amen. No? Hindi na napiplis ang Panginoon, kundi yung tao na. That's right. O, may nag-donate sa ating church. Come on. Ganitong halaga. Ganito, kay mayor, kay congressman, kasama natin. O, hindi na ang Panginoon ng please. Ang tao na ng please. Mga ganyan, sa ibang mga church na malalaki. No? Inaano yun. So, may distinction. Okay, nakuha niyo po yung point. So, point number 1, there should be no class distinction. Pero para sa lahat. Pero tayo para sa lahat dito. No? So, yun po makikita natin. Distinction in the church, we should treat the little shot the same way we treat the big shot. No? So, hindi po dapat po pagka kilala ka sa lipunan, yung trato sa iyo ay mas angat ka sa ibang mga kapatiran. Pantay-pantay. Hindi po yan sa posisyon, hindi sa pangalan na kung saan ay kilala. O ikaw ay celebrity, pumasok ka sa church, dito may... Ano kaya kung may pumasok na celebrity dito o merong kilalang bigate, no? Hindi natin pwedeng i-please yun. Pantay yun sa harapan natin. Pantay yun sa harapan ng Diyos. So makita po natin, be of the same mind. No? One toward another. Good. Kasi sinabi, mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Kaya, huwag tayong maging matalino sa ating mga sarili nating kakayahan. Okay? So, point number 1, yan po, there should be no class distinction in the church. We should treat the little shot the same we treat the big shot. Number 2, dito tayo sa Romans 15 verse number 6. Romans 15 verse number 6, basahin po natin. Romans chapter 15. Okay, ano pa sabi ng Bible sa Romans 15 verse 6? Romans 15 verse 6, that ye may with one mind. Take note. One mind. Sa verse number 6. And one mouth. Ano gagawin ng isang isip at isang bibig? To glorify God. Amen. No? To glorify God mean to praise God. No? So point number 2, we should all praise God together. Lahat tayo dapat dito mga kapatid, we should praise God together. Yes. All together, lahat tayo kailangan magpuri sa Panginoon. Bakit tayo nandito? Para magpuri sa Panginoon. Umaawit tayo ng mga papuri. No? Nagsasalita tayo ng mga papuri sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Lahat po yan papuri sa Panginoon. So makikita po natin, no? Sabi ng Romans 15 verse 6, glorify God. Ano pa? Even the Father of our Lord Jesus Christ. So point number 2, kailangan po natin we should all praise God together. Diba? Ang dami pong verses about praising God. Sa Psalms lang po, marami na po dyan. Psalms 76. Basahin po natin. Psalm 76. Psalm 76. Verse number 3.
apology. Psalm 67 verse 3. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Hello? Amen. Tanong tayo sa verse number 5. Inulit pa. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. So, kailangan lahat ng tao ay nagpupuri sa Panginoon. Especially ang Kristiyano. No? Sinabi dito, all people eh. So, makikita po natin, especially ikaw at ako, na Kristiyano, ay magpuri sa Panginoon. Let all the people praise thee. So, kailangan po natin papurihan ng Panginoon. Amen? Amen. Kailangan po. We should all praise God together. No? Ano makita natin yan? That ye may with one mind. Yung word na that ye may with one mind. That ye may with one mind. No? Isa lang po ang isip, kundi papurihan ng Panginoon. Kung bakit tayo nandito, isa lang ang ating isip. Papurihan natin ang Panginoon. Taas ang pangalan niya. No? Duwalatin ang kanyang pangalan. Yun po ang ating isip. Hindi ang pastor ang maluwalhati. Kasi minsan po sa church, nalaluwalhati ang pastor eh. No? Hindi po pwedeng maluwalhati ang pastor. Servant ang pastor. Tandaan po natin, servant ang pastor. No? Kaya, pantay-pantay po tayo dito. May kanya-kanya lang tayong tungkulin. No? Ang pastor ni may tungkulin ako, may tungkulin din kayo. Hindi lang ang pastor may tungkulin, pati ang miyembro. No? May tungkulin akong gampanan, trabaho kong pakainin kayo, spiritual food. Trabaho nyo naman ay maglingkod sa Panginoon. Trabaho niyo po. Trabaho natin. Especially po kayo. No? Kailangan po ninyong paglingkuran natin ang Panginoon. Okay, point number 3. Dito tayo sa 1 Corinthians 1:10. Number 3, no, in the context of the letter to the Corinthians, dito sa Corinthians chapter 1 verse 10, Paul is saying that the local church, point number 3, Paul saying that the local church should be divided up, should not be, no? Hindi dapat mahati. Kasi minsan po sa local church, nagkakaroon ng division. Especially mga malalaki pong mga local church. Alam niyo po, mahirap din yung malaking church eh. Kasi maraming mga kritiko. Kasi iba-iba na yung utak pag marami na yung miyembro sa isang church. May utak hindi tama, may utak tama, no? Hindi one mind. Hindi kagaya pagka maliit lang, yun ang advantage ng maliit. Pero syempre, maganda rin ng gusto rin nating lumaki ang church natin, mas dumami, pero mas maganda, idagdag yung hindi sakit ng ulo. Hindi yung nagpapabigat. No? Hinihiling ko sa Panginoon pag madagdagan ng mga faithful ang church po natin. Na hindi po magiging negative thinking, hindi magiging kritiko sa gawain, sa membro, sa pastor, no? Magiging faithful na bumabakap sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Yan pong nais ng puso ko, no? Na tayo po ay madagdagan. Pero kung madadagdagan tayo, magiging sakit lang ng ulo, sa kanila na lang. Sa kanila na lang. No? Kasi hindi naman tayo tumitikan ng Panginoon sa dami. Malaga. Yung puso ng tao, tinitingnan, hindi yung dami. Hindi yung quantity, kundi yung quality. Saka yung puso ng Kristiyano.
Okay? So, makita po natin dyan, mga kapatid, sa verse na yan, sa 1 Corinthians 1:10. Basahin po natin, no? So, should not be divided up according to everyone's favorite preacher. Isa kasi mga kapatid, nagkakaroon dito, sinabi ni Paul, nagkakaroon ng division kasi yung iba, gusto si Apostol Paul, gusto si Apollos, gusto yung ibang preacher, gusto yung ibang pastor, pero tinatawag na favoritism. Ako niyo po, mahirap po yun. Saka huwag niyo ikumpara, huwag natin ikumpara si Pastor Alan sa ibang pastor. Iba-iba po ang pastor. Don't compare your pastor to other pastor. Isa lang po si Pastor Alan. Ha? Nagkakamali rin po ako. Naamin ko po yun. Hindi po ako perfecto. Ha? Mahalaga, perfecto ang Diyos natin. At ang kanyang salita perfecto. Praise God. Ha? Yun lang po makita po natin dito. Nagkakamali din po ako. Kaya humingi rin po ako ng tawad sa aking mga pagkakamali, mga kapatid. May time, no? Diba? Dahil may mga oras, no? Talagang mahirap po magpastor pag mga trabaho. Ang hirap po. No? Gusto ka na po mag full time kung tutusin. Hirap po magtrabaho. So, hoping and pray ay isang araw mag full time na talaga yung pastor. Gusto ko na po talaga. Okay. So tayo po ay papasalamat sa biyaya tulong ng Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. No? So I hope and pray dumating ang panahon na yun at ang isang araw po, no, ay nakatutok na po tayo sa lugar. Dito mga kapatid sa verse number 10. Now I beseech you, brethren, basahin po natin 1 Corinthians chapter 1 verse 10. So, point number 3, should not be divided up, no? Should not be divided up o wag magkaroon ng division sa isang local church to everyone's favorite preacher. No? To everyone, no? Wag magkaroon ng division sa isang local church. Nais ni Paul yan dito sa Corinthians, to everyone favorite preacher. Kasi makikita mga kapatid, bisan na, paborito ko yung preacher na inimbitahan ni pastor. At makabisita nga doon. Favorite ko yun eh. Doon muna ako mag-attend. Favorite ko siya eh. Hindi na ang Panginoon na na-please. Hindi yung preacher na naging paborito mo. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara ang pastor mo sa ibang pastor. No? Yan ang nagiging cause ng division. Kaya pagka meron po nagkaroon ng preacher, ay okay si pastor, mas okay kay Pastor Alan. Si Pastor Alan mahabang mag-preach. Eto, may silang. Dito ako, favorite ko siya. Okay. Aatin ako sa kanya kasi hindi konti lang yung oras, tapos na kami. Di si Alan, si Pastor Alan, 3 oras. Tagal. Doon na lang ako sa maiksi. Mahaba. Ha? Nakakalungkot po yun mga kapatid. Hindi mo na na-please ang Diyos. Na-deceive ka pa. Nadaya ka pa. Mga kapatid, hindi po dapat tayo tumitingin doon sa appearance ng preacher. Hindi po tayo tumitingin dapat doon sa magaling magsalita. Tingnan natin dito sa Bible. Kung meron bang blessing na nakuha tayo. Kung meron tayo na nakuhang pagpapala sa napakinggan natin. No? Kaya makita niyo po mga kapatid. Ito po, number 3, napakalaga po. Hindi dapat tayo
should not be divided up according to everyone's favorite preacher. Yan yung point number 3. Should not be divided off according to everyone's favorite preacher. Yan ang ayaw po ni Apostle Paul. So sinabi diyan, 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Ano po ang sabi sa verse number 10? Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions, among you. But that ye be perfectly joined together. Ang ganda po ng verse na yun. But that ye be perfectly joined together. No? Sama-sama. Together in the same mind. Perfectly joined together the same mind. No? Yun ang maganda. Para hindi magkaroon ng division, nagkakaroon ng perfectly joined together with the same mind. Isa lang yung isip. Sama-sama. Perfect pa. Ang sabi ng perfectly joined together with the same mind. Okay? So, yan po yung makikita natin. No? Sinabi dyan, and the same judgment. No? So, makita po natin dyan mga kapatid, should not be divided up according to everyone's favorite preacher. Marami po niyan. Narinig lang sa Facebook, paborito ko ito mag-preach. Kinukumpara na yung pastor niya doon sa napakinggan niya. Pero, yung pala, iba ang doktrina. Initwist na yung salita ng Diyos. Maging aware tayo doon. Hindi po lahat ng pastor pare-parehas. Iba-iba yan. Tingnan natin kung tama ang turo. Okay? Mamaya, nililis ka na. Tulad yung nakita niyo po, mayroong pastor na dating baptist, ngayon hindi na baptist. Nawala na yung baptist distinctive sa kanya. Kaya nga po tinuturo yung baptist distinctive, mayroong kang pagkakakilanlan. Nawala na. Inalis na yung word na baptist na dati naman mayroon siyang baptist. Ngayon, nagbago na ng pangalan ng church. Sa susunod, magbabago uli yung pangalan niya. Mabago-bago, mahirap yun. Yung pabago-bago, walang standard. Mahirap yung walang standard pagdating sa doktrina. Palagi po magkakaroon ng waving yung kanyang mind. Palagi mag-iisip yan. Magdududa na yan, pati sa salita ng Diyos. Kaya kailangan magkaroon tayo ng standard na ating isip pagdating sa salita ng Diyos. Hindi dapat nag-wave o nagduda-doubt. Kasi minsan po ibang mga Kristiyano nagdududa sa salita ng Diyos. Pati yung kanyang identity, pinagdududahan na kung siya ba iligtas o hindi. Opo, no? Pag ikaw ay talagang tumanggap sa Panginoon, stick to one. No? Perfectly sinabi po diyan, no? Perfectly joined together in the same mind. Okay? So, point number 3, yan po, should not be divided up according to everyone's favorite preacher. Okay? Point number 4. Dito tayo sa may basahin pa tayo ng isa dito sa point number 3. Dagdag ko po ito, 2 Corinthians 13:11. 2 Corinthians 13:11. Ano po sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse number 11. 2 Corinthians 13:11. Sabi po dito sa 2 Corinthians 13:11, finally, brethren, farewell, be perfect. Take note, be perfect, be of good comfort, be of one mind. Hello? One mind, be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace shall be with you. The God of love and peace shall be with you. Sabi niya, no? Be of one mind.
Kasi pagka dalawa na ang isip mo, sabi ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Sa James 1:8. No? Pag double-minded ka, dalawang isip mo, no? Hirap yun. Parang sa pagliligaw. Nanligaw ka, dalawang nililigawan mo. Double-minded yun. Hello? Amen. No? Si Aida ba o si Lorna o si Pe? Tatlo kaya tayo. Ang Aida, si Lorna, si Pe. Ay, hirap yung dalawa o tatlo. Kailangan stick to one lang. Amen. Stick to one lang. Maganda yung believer. Yep. Maganda yung believer. No? Amen. Maganda yung believer. Kaya maganda yun. Believer. Pagka napangasawa mo, believer. Di ba si Serena? Amen. Believer siya eh. Maganda yung believer pag napangasawa. Amen. Faithful pa! Amen. Manggagawa pa ng Panginoon! Amen. Yan ang ganda po yun. Believer na, faithful pa, manggagawa pa ng Panginoon. Sana all. Glory to God. Amen? Yun ang piliin natin pagka dito sa mga piliin ng mga young people, no? Natin dito. Pero pag may asawa ka na, stick to one ka na. Huwag po tayong paano pa sa iba. Ha? Stick to one lang. Amen? Amen. So, one mind dapat, pagka meron ka ng asawa, one mind lang, si asawa mo lang ang para sa buhay mo. Okay? One mind lang, si brother dito, one mind lang, Sister Joe lang yun. Ha? Nakabit. Brother Rizzo, Sister Jane lang yun. Amen. Bakit may way? Ha? Ganun po yun. Kailangan po, kahit sa babae, one mind, isa lang yun. Isa lang isip niya, kundi yung asawa niya. Diba? Isa lang yung asawa sa isip ni Sister Merlita. Si Brother Ismail lang yun. Isa lang yung magiging asawa ni Sister Edna, sooner. Sige lang, Brother Jack. Amen. Asawa ni Sister Novella, pastoral lang yun. At lalong asawa ni Sister Jane, isa lang yun. Brother Wisudan. Amen. Amen? So, kailangan po, one mind. Isa lang po yung isip. Pero kasi pag marami kang iniisip po, sa Monday, itong isip mo. Sa Tuesday, ito na naman. Sa Wednesday, iba na naman. Thursday, naku, sakit sa ulo nun. No? Aida, si Lorna, si Fe. Hirap po yan. Ibang hindi na Kristiyano pagka nagkaganyan. Pero may mga Kristiyano gumagawa ng ganyan eh. No, maging aware tayo mga kapatid. Mahirap paluin ng Panginoon pagka meron ka na at tapos meron ka pang no? Iligawan. So, yan po ay kasalanan po sa Panginoon. Okay? So, makita po natin, point number 4, makita po natin, no? So, sa point number 3, ito nakita natin, be of one mind, live in peace, kaya magkakaroon ka ng kapayapaan pagka one mind lang eh. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ay kapayapaan ka pag isa lang isip mo. At ang focus mo lang ang Panginoon, pagdating po sa kanya nga pong ating nga pong focus sa kanya, isa lang. Wala na ba? Kasi jealous ang Panginoon eh. Yes, I am a jealous God. And Diyos po ay siloso. Ayaw niya na may kahati. Ganun din po sa yung niligawan mo o naging asawa mo. Isa lang po dapat. Okay? So, makita po natin yan. Number 4. Malinaw po ba? Bakit po ba tayo napunta doon? Malapit na. Wait lang naman eh. Nandun lang naman, one mind. Mga sabi natin. Okay, point number 4. Dito tayo sa Philippians 1:27. Philippians, Galatians, Ephesians, Philippians 1:27.
Sabi po sa Philippians 1:27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit. Take note, one spirit. With one mind. Amen. One spirit, one mind. Take note mga kapatid, yung sinabi. Striving together for the faith of the gospel. Hello? Doon nandun yung one mind, one spirit to strive the faith together for the gospel. No? Kaya malaking bagay po. No? So, only let your conversation, sabi po dyan, no? Sa ating mga pakikipag-conversation, pakikipag-usap, be as it becometh the gospel of Christ. No? That ye stand fast in one spirit with one mind. Take note yung one mind, striving together for the faith of the gospel. So, point number 4, every member of the church, take note, should contend for the faith. Should contend for the faith which was once delivered unto the saints. No? Should be. No? Should contend for the faith which was once delivered unto the saints. So point number 4 yan. Every member of the church, bawat isa sa atin dito, membro ng Faith Baptist Church, ng local church, ng Faith FBC, should contend for the faith. No? Dapat talagang yung pananampalataya natin, gano'n na lang. Which was once delivered unto the saints. No? Which was once delivered unto the saints. Okay? So makita po natin yan. Point number 4, every member of the church should contend for the faith which was once delivered unto the saints. Jude 1:3, basahin po natin Jude 1:3. Kaya kailangan po mga kapatid, isa lang po ang pag-iisip ng bawat isa. Hindi po kanya-kanya, hindi po pabago-bago, hindi po, no? Kung ano-ano, kailangan one mind, one spirit, no? Contend for the faith. No? Sabi po diyan, striving together for the faith of the gospel. No? Nag-i-strive, talaga nagpupursige, striving. Pupursige sa kanyang pananampalataya. Patuloy, no? Yung faith niya nagpapatuloy, striving for the faith of the gospel. Yung pananampalataya niya sa salita ng Diyos. Okay? Jude 1:3. Jude chapter 1. Dulo na po yan, bago mag-Revelation. Jude chapter 1 verse number 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith. Konektado po yun doon sa ating binasa doon sa sa Philippians 1:27, no? Yan po yung connected po doon sa Philippians 1:27 to verse number 3. Contend for the faith. Sabi po dyan sa verse number 3, which was once delivered unto the saints. Okay? So yan po yung makikita po natin, yun yung point number 4. No? Should contend for the faith which was once delivered unto the saints. Okay, point number 4. Dito na tayo sa 5. Every Christian should try to live with his fellow believers in the love of Christ. Point number 5. Every Christian, bawat Kristiyano should try to live with his fellow believers in the love of Christ. No? So kailangan mamuhay po tayo. No? So, try to live, no? With his fellow believers in the love of Christ.
tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Love of Christ. No? Merong pag-ibig. Sa bawat Kristiyano, mga kapatid, tayo, nandiyan yung pag-ibig. No? Minsan tayo po, nagsasalita tayo ng tinatawag dito na, sabi ng Bible, yung word na, bilang ko na yung word. Wait, yan po, no? Yung rebuke. Nagre-rebuke tayo with love. Amen. Compassion. The love of Christ. Hindi yung nag-rebuke ka, galit ka, pero wala yung love, wala yun. May love pag nag-rebuke. Ganun po ang sinasabi po dito mga kapatid. Every Christian should try to live with his fellow believers in the love of Christ. In the love of Christ. No? Mag-rebuke ka sa kapatid mo pag may mali ka, siyang ginawa, nakita mo, rebuke mo siya with love. Amen. Hindi para pahiyain. Tama po. Amen. Isa kasi pinapahiya eh. Yeah. With love. Amen. Kaya nga sabi dito mga kapatid, in the love of Christ. Okay. No? Philippians chapter 2 verse 2. Sahin po natin. Philippians chapter 2 verse 2. Hindi tayo pwede magpahiya. Hindi naman, ang Panginoon, pag nagre-rebuke siya, hindi, pinapayaan niya lang yung talagang dapat ipahiya, katulad ng mga Pariseo, mga Saduceo, kasi hindi sila naniniwala sa Kanya at sa salita niya. Pero ikaw, pag Kristiyano ka na, naniniwala ka sa salita ng Panginoon, nagkaroon ka lang ng pagkakasala, i-rebuke niya with love. Amen. Yun yung tinatawag na chastisement. O chasten tayo ng Panginoon, may disciplinary action. Pero with love yun. Hindi para ipahiya ang isang Kristiyano. Kasi Kristiyano na nga siya eh. Hindi naman mga para sa iyo yung kausap ng Panginoon eh. Amen. Yun ang ipinapahiya ng Panginoon, yung mga Pariseo, yung Saduceo, mga elders na kasama niya. Na meron pong hindi maganda sa hangarin sa Panginoon natin at sa kanyang salita. Pero tayo, no, pagkapatid natin yung ating nire-review, with love yun. Hindi natin siya pinapahiya. No? Yun pong nais ng Panginoon, with love. Philippians chapter 2, verse number 2. Tapos sabi po dyan sa Philippians chapter 2, Fulfill in me joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. oh, di ba may love dyan? This same love. No? Makita niyo po yung sa verse number 2 na yan, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. Take note yung word, like-minded. That ye be like-minded. Ano ibig sabihin nyo? Isa lang po yung isip. No? Tayo dito mga kapatid, sa FBC, once na mag-review ka sa kapatid mo, mayroong ginawang kasalanan, With love. with love. Amen. Like-minded. Hindi para ipahiya siya. Amen. Para siya po ay ma-comfort, i-correct siya with love. Kaya nga rebuke them sharply with love yun. No? Kasi para tayo, tinuturuan tayo para magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili bilang Kristiyano. With love. No? Pag wala ng love yan, mga kapatid, hindi maganda. No? Yes. Yes, open rebuke is better than secret love. Kaya maganda yung mayroong rebuke na with love. Kaya pagka nag-rebuke tayo, with love yan, hindi natin pinapahiya yung Kristiyano. Kasi Kristiyano yung kapatid natin sa Panginoon. With love. No? So makita natin, every Christian should try to live with his fellow believers in the love of Christ. Yan ang point number 5. No, sabi niya, no, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord. No? One mind, one accord.
of one mind. Isa lang talaga. Kaya, being of one mind with other Christian. Yan ang kailangan po natin eh. Yan ang ating text, yan ang ating topic. Being of one mind with other Christian. Kaya hindi pa pwedeng iba-iba ang isip natin dito. Kailangan isa lang. Kaya pagka nag-review tayo, isip natin with love. Oh, sister ha, yung pananamit mo ha, with love. With love to, kaya namin sinabi ko sa'yo. Amen. With love. Oh, brother ha, with love, kaya ako sinasabi sa'yo ito. Hindi kita pinapahiya. With love. Come on, mga kapatid. Amen. With love po natin ginagawa. Amen po ba? Amen. So, with love po yun. Kapatid, hindi ka namin nakasama. Ilang linggo na. With love. Amen. Review mo siya. Namimiss ka na. Namimiss ka na ng Panginoon. Unang-una, namimiss ka ng church. Amen. Kami ba'y namimiss mo? With love. Namimiss mo ba kami? Amen. Oh. Amen. Mahirap. Namimiss ko yung utang mo, sis. Namimiss ko yung brother, utang mo. Hindi ganoon. Namimiss yung pagwakal. Ha? So, with a proper approach. With love. Ha? So, kailangan po mga kapatid, kailangan po natin sa tama with love. One mind, one spirit. May meron pong sinabi, one mind, one spirit. No? One love, the same love, being of one accord. No? One accord, one mind, being the same love. Having the same love. Okay? Number 6, dito na po tayo sa panganin. Okay? 1 Corinthians chapter, Philippians chapter 4, verse number 2. Philippians chapter 4, verse number 2. Philippians chapter 4, verse number 2. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind. Kanino daw? In the Lord. In the Lord. Yung ating pag-iisip, isa lang para sa Panginoon. Para sa Kanya lang po tayo, para sa Panginoon natin ginagawa yung ating isip. Hindi para kay sister, hindi para kay brother, para sa Panginoon. Yung isip mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Yan po ang nais ng Panginoon, no? Kaya inyo makikita, the last 3 words are, kita nyo, in the Lord. Yung last 3 words na sinabi yan, in the Lord, napakalaga. Kaya yung isip natin, this one accord, one mind, no? The same mind, kailangan palagi in the Lord. In the Lord. In the Lord. Right? Palagi naka-credit sa Panginoon. Amen. Palagi nakasasambit natin yung kanyang pangalan. Hindi pangalan ni pastor, hindi pangalan ni sister, ni brother, kundi in the Lord. In the Lord. Credit palagi sa kanya. Pagka meron nagsabi sa iyo, wow, ang ganda naman ni sister, ni brother, wow, ang ganda. In the Lord. Or the Lord. Praise the Lord. No? Amen. Lagi credit po sa Panginoon. Amen. Sasambit po natin. Hindi palagi sa atin, sa Kanya. Amen? So, these last 3 words na in the Lord, no, being of one mind and of the same mind does not mean that you fellowship with believers who is living a life of open, unrepentant sin. Someone like that is to be church. Sa 1 Corinthians 5:2, nabasa na po natin yan kanina, until they repent and get with right. Buksan natin 2 Corinthians. Ito po, get right with God, no? Ang isang Kristiyano. Kasi, kailangan po tayo pag mayroong unrepentant sin, mag-get right with God tayo. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 2. Pag hindi natin nagawa yung paghingi ng tawad sa ating Panginoon, ay kulang. Ano po sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 2. Kaya kailangan mayroon pong get right with God. 2 Corinthians chapter 2. Verse number 6 to 8.
punishment which was Dito tayo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 6 to 8. Sufficient to such a man in this punishment, sufficient to such a man in this punishment, which was inflicted of many, so that contrariwise, ye ought rather to forgive him and comfort him, no? Andun yung pagpapatawad sa kanya at pag-aaliw sa kanya mga nagawang kasalanan, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore, I beseech you that ye would confirm your love toward him. No? Kaya hindi natin pinapaya, minamahal po natin siya. Kaya natin sinasabi sa kanya dahil mahal natin siya sa Panginoon. Verse number 8, wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. Yung mga nagkakasala, pinapatawad tayo ng Panginoon, ganun din tayo. As a church, meron tayong pagpapatawad. Ano sabi dito? Forgive and comfort him. Forgive him and comfort him. Kung tayo pinatawad ng Panginoon, hindi tayo marunong magpatawad. Hindi maganda. Pinatawad ka ng Panginoon, matuto kang magpatawad sa iba. Amen. Ang nakakalungkot lang, may mga Kristiyano mag-pride. Ayaw magpatawad. Hindi maganda po yun. Hanggang sa mamatay ka, hindi ka nagpatawad, eh, mahirap yun. Diba? Pride yun eh. Ano sabi? Pride. Go it before destruction. Pride go it before destruction. Pride come it before destruction. So, hirap yun. May distraction po pagka ma-pride ng isang Christian. Gusto mo ba yun sa buhay mo? Manatili yung pride na hindi ka na marunong magpatawad doon sa mga nagkasala sa iyo. Humingi na ng tawad tapos di ka pa rin matutong magpatawad. Meron po niya mga kapatid. No? Dahil dito tama puso. So point number 6, no? Should fellowship with believer who is living a life of open and repentant sin. Now, number 6, should fellowship with a believer who is living a life of open and repentant sin. Ang repentant sin, kaya kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na yung pagsisisi, unrepentant. fellowship. No? Kailangan po yun. No? So makita po natin, kaya one mind, the same mind. No? Yung fellowship with a believer who is living a life of an open and repentant sin, kailangan meron tayong magkaroon tayo ng pagpapatawad doon sa mga nagkasala. Kasala sa iyo, patawarin mo. Kapatid mo sa Panginoon. Pagka ikaw nagkasala, matatawarin ka rin. Pero kailangan lang matuto tayo humingi ng tawad. Pero kasi baka mamaya hindi naman tayo marunong humingi ng tawad, hindi maganda rin. So kailangan pag may kasalanan tayo, matuto tayo humingi ng tawad para mapatawad tayo. Kasi kung hindi naman tayo marunong magpatawad, no? Ang mangyayari mga kapatid, sa susunod ikaw, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin. At kung hindi ka hingi ng tawad, paano ka patatawarin? Paano tayo patatawarin kung hindi tayo humingi ng tawad? So, nandun dapat marunong tayong humingi ng tawad at marunong tayong magpatawad. Tama? Kailangan po yun. Forgive. Kaya nga sinabi, forgive and comfort him. Yung may kasalanan, patawarin mo siya. At i-comfort mo siya. Dahil nga, hindi mo naman siya ipinapaya. Kino-comfort mo siya, pinapatawad mo siya, sapagkat kapatid mo siya sa Panginoon. Ako niyo po. Ako, yun po ang maganda po na dapat natin. And the last, pang-pito. Yes. Should be the mind of Christ.
Yung isip natin dapat should be the mind of Christ. Every time yung ating isip dapat isip na mula dito. Ito yung mind of Christ. Yung Bible na hawak mo, yan ang mind of Christ. So every time, dito mo ibase yung iyong mga pagpapasya. Yung mga decision making, dito dapat sa King James Bible. Ito yung magiging, ito yung sandigan, ito yung foundation, wala iba, the mind of Christ. Nandito. Usap po natin, number 7 should be the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Dito po tayo magtapos. 1 Corinthians 2:16. 1 Corinthians chapter 2, verse number 16. 1 Corinthians chapter 2, verse number 16. For who had known the mind of the Lord, that He may instruct him? No, hindi naman natin alam kung ang nasa isip ng ating Panginoon. Meron ba dito na alam mo ang isip ng Diyos? Wala. Hindi natin siya may instruct. Hindi natin siya pwedeng pangunahan kasi Diyos siya eh. Siya ang mangunguna sa atin, hindi tayo mangunguna sa Kanya. Hello? Amen. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Amen. Kung anong gusto mo, ay masusunod na hindi naman gusto ng Panginoon, hindi maganda yun. Maganda yung gusto ng Panginoon, ang siya masunod sa buhay natin. Amen. We cannot instruct Him. Hindi natin siya pwedeng pangunahan. Bawat isa sa atin dito, hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Siya ang mangunguna sa atin. Amen. Kaya sabi dito sa verse number 16, sa last passage, that He may, sabi diyan, but we have the mind of Christ. This is the mind of Christ. Ito dapat ang magiging sandigan, magiging guide natin sa ating buhay Kristiyano. Sandigan, guided, o guide. No? Pina-guide natin to. Ito yung mind of Christ nandito. Ang isip nandito sa salita ng Diyos. Okay? Kaya nga tayo, standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, in the mind of Christ. Which is the Word of God, the King James Bible. Amen? Ito dapat, no? Being one of mind, ang kapatid, yung ating tema, being one of mind with other Christians. Yan po, no? Kaya hindi pwede yung watak-watak, iwa-iwalay, no? Tagpi-tagpi, kailangan iisa lang po. One accord, the same mind, no? One spirit, no? Yun po yung mga nabanggit po doon. Striving for the faith of the gospel. No? Kita po natin, one mind, one spirit, one mouth, no? One body, no? One spirit, one heart. Tatay, sabi niya, one girlfriend. No? Pwede naman maging girlfriend ni tatay ang Panginoon eh. Oo. Siya nakapost lang si tatay sa Panginoon. No? So tayo po ay dyan magtapos mga kapatid. May natutunan po ba tayo? Amen. Ito, salamat sa Panginoon. So, ang close na mga kapatid, being of one mind. Being of one mind, one spirit, no? One accord, no? Yun po yung mga one natin, no? One spirit, one love, no? Striving for the faith of the gospel of Christ. The mind of Christ. Yun po. Okay, tayo po ay dyan magtapos sa ating pong pag-aaral. Okay? So, dito lang po tayo mag-street preaching mamaya sa taas. At tayo po ay dumako sa ating pong pananalangin, closing prayer. Okay? Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Hindi po ay po napag-aralan po namin na tunay nga po kailangan po namin one mind, one spirit, one mouth, one accord,
one, one heart. Nakita po namin, Panginoon, at at the same mind, sabi po ng Bible, Panginoon. Sabi po, one mind Christ, kasi sinabi niyo po, the mind of Christ. Thank you, Lord, sa amin po natutunan, Panginoon. Sa 7 punto na ito na aming pag-aralan. Na kailangan po being one of mind with other Christian, Panginoon. Maging isa lamang po, nakatulad ng ibang mga Kristyano. Salamat po sa aming natutunan. Papalayan niyo po patuloy kami. Patuloy niyo po pangunahan kami hanggang sa matapos po ang aming nga pong pagsamba sa inyo sa buong araw ng linggo mula kaninang umaga. Salamat po sa tagumpay ng Parents' Day, double celebration, Mother's Day and Father's Day. Lord, we thank you. Appreciate po namin ang mga kananayan, mga katatayan, Panginoon, kaninang umaga. At naging matagumpay po ito, Panginoon. Salamat po sa mga participation ng bawat isa. Salamat po sa patuloy niyong pag-umuna sa bawat anak niyo po nandito sa FBC family. Mayroon po silang isang pag-iisip na nagkakaisa. Kami po ay nagpapasalamat po, Panginoon. At ikaw po ang aming priority sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Matuto kami magpatawad. Matuto rin kami humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. At kami po ay binabalik po namin ang papuri. Ang credit po sa iyo lamang po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, tawagin natin ang kapatid na dito sa ating Amen. Ano yung